Hello mga ka-memories! Ito na nga yung pinakahihintay namin mag-asawa. Uuwi muna kami ng Pilipinas para magbakasyon. Sa wakas, makakauwi muna kami ng Pilipinas. Taon talaga kasi ang lumilipas bago kami nakakauwi ng Pilipinas kasi alam niyo na guys, kailangan mag-ipon. Fast forward, ito na nga, ninatid na kami ni Kuya dito. Doon na kasi kami natulog sa kanila. Di bale, dito na kami sumakay sa Kanazawa Station. Di bale, 8,000 yan yung nagastos namin, good for two. Mas prefer ko din kasi na sumakay na lang ng bus papunta ng Osaka Station kasi mahal din yung parking fee. Hindi ko nga maipagkakaila na sobrang saya ko talaga ng mga oras na to. Sakto nga ay hindi ako masyadong nakapag-charge, siguro 50% lang yung battery ng cellphone ko. So, nagdala na lang ako ng adapter para pwede kayo mag-charge dito. Aabutin din ng 5 to 6 hours yung biyahe namin galing Kanazawa. So ito ang pinakaunang stopover namin dito sa expressway. Dahil nga hindi pa naman ako masyadong nagugutom, yung asawa ko na muna nag-order and paborito niya nga yung tonkatsu. Pagkatapos nga namin kumain, agad naman kami bumalik sa bus kasi binigyan lang kami ng 30 minutes para bilhin yung mga gusto namin bilhin at para kumain. Pagkababa nga namin ng Osaka Station, sasakay kami ng Osaka Station papunta dito sa Namba Station. Naisip kasi namin, mamaya pa naman kasi yung biyahe namin, kaya naisipan namin na maglibot-libot muna rin dito sa Osaka. By the way, kasama ko rin pala si Labyanan tsaka yung brother-in-law ko pag-uwi ng Pilipinas. At eto na nga guys yung tinutukoy ko sa inyo. Isa ito sa pinakasikat na pasyalan dito sa Osaka. Iba't ibang uri ng Japanese food yung makikita ninyo dito. Alam niyo ba na ang lugar na to ay talagang dinadayo ng maraming turista? Kaya kung food trip yung hinahanap ninyo, perfect ang place na to sa inyo na siguradong magsasatisfy ng cravings ninyo, lalo na kung mahilig kayo sa ramen. Sikat din dito yung okonomiyaki, takoyaki, na kadalasan makikita nyo rin kapag merong mga festival dito sa Japan. Ilang minuto pa nga lang ang nakalipas, niyaya ko nga ang asawa ko na pumunta dun sa pinakasikat na part dito sa Dotonbori. Isa sa sikat na tourist attraction dito. At habang naglalakad-lakad nga kami, nakita ko nga ito, niyaya ko nga yung brother-in-law ko, sabi ko magpakita tayo dun sa screen tapos magpipicture kaming lahat. Saktong-sakto nga lang din yung pagpunta namin dito kasi sobrang ma-press ko pa yung hangin. Kaya sakto, nag-t-shirt na nga lang din kami lahat kasi pupunta na nga rin kami ng Pilipinas. Alam namin pagdating namin doon, sobrang init ng panahon. Marami na siguro nakakakilala sa inyo dito sa billboard ng Glicoman Running Man. Naging sikat na rin kasi ito dito sa Osaka, Dotonbori. Sabi nga nila, para ma-prove mo na nasa Osaka ka, kailangan magpa-picture ka dito kay Glicoman Running Man. Sobrang dami kayo makikita mga billboard dito, pero ito talagang pinakasikat na pinipilahan ng maraming tao. Sa totoo lang, maswerte na lang talaga kami nung pagpunta namin dito, hindi siya crowded. Dahil nga napaka-popular na attraction tong si Glicoman Running Man, sobrang dami talaga ng tao dito na tumatambay. Meron nga sana ako mga nagustuhan na bilhin dito, kaya lang hindi na rin ako masyadong bumili kasi baka sumobra na rin ako sa bagahe. Habang naglalakad-lakad nga kami ay nakita nga namin tong mala statue na akala mo talaga totoo. At ayan nga, hindi nagpahuli si Biana na magpa-picture sa kanya. Papunta naman kami ngayon sa Ebisu Bashi Suji. Napansin nyo nga guys, medyo dumadami na yung tao. Mga bandang hapon na kasi ito. Sobrang na-amaze nga ako sa bawat store dito, meron silang kanya-kanyang disenyo. Talagang alam mong pinaghirapan talaga nilang gawin. Eto nga, bumili nga ako nitong dumpling soy sauce. Nasubukan ko na rin ng kumain nito nung pumunta ako ng Churiato Pagoda. Nagustuhan ko nga yung lasa niya. Dalawa pa nga lang yung nakain ko nito, sobrang nabusog na ako. Ang nagustuhan ko dito, hindi naman siya sobrang matamis. Saktong-sakto lang. At sa paglalakad-lakad nga namin, nakita ko nga itong sobrang cute na mga macarons. Hindi na rin nga kami nagtagal, bumalik na nga kami sa Namba Station para kunin yung bagahe na nilagay namin sa coin locker. Pinakamura dito, 400 yen, depende sa size ng baggage ninyo. Pero yung kinuha namin yung 1,000 yen kasi malaki kasi yung mga dala naming maleta. So, biyahin na kami nito guys, papunta ng Kansai Airport. Nakita ko nga, sobrang nag-enjoy naman nga sila Biana na nakapasyal sila dito sa Osaka. Sobrang na-excite na nga ako guys kasi syempre matagal tayo hindi nakauwi ng Pilipinas. Kaya habang naglalakad-lakad kami nito mag-asawa, sabi ko nga sa kanya, sulitin natin yung bakasyon natin sa Pilipinas. Kasi nga, ang bilis nga lang din talaga ng araw. Magugulat ka na lang, pabalik ka na ng Japan. At eto nga, nakapila na nga yung iba para mag-check-in, pero ako hinintay ko na muna na bawasan yung pila. Kasi nga, hindi naman ako nagmamadali. Eto nga, nasa eroplano na kami. First time ko magbiyahe papuntang Pilipinas, sasakay ng AirAsia. So eto guys, kain muna tayo. Kasama na ito sa binayaran namin na ticket. Sakto kasi hindi pa naman kami nakapag-dinner. Usually hindi naman talaga kami nag-a-add ng meal. Pero ito kasi kasama na ito dun sa ticket na binayaran namin. Meron na siyang free meal. O tara guys, kain na tayo at talaga nagugutom na rin ako. Okay naman yung lasa ng pagkain nila dito.
Siguro kung ikaw yung tipo na gusto mong malasa yung pagkain, medyo matatabangan ka. At eto nga guys, nakalapag na kami ng Pilipinas. Abangan nyo guys yung mga susunod na vlog namin at ipapasyal namin kayo sa Bicol, Camarines Sur. So hanggang dito na lang. Bye!